Ano na po ba ang lumalabas sa inyong loob? Pag-usapan po natin ito at pagmunian. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Ang mga Pilipino ay may napakagandang pamamaraan para ilarawan o i-describe ang isang tao. Kayang-kaya nilang ilarawan hindi lang ang panlabas ng mga katangian, kundi pati na ang karakter. Para gawin ito, ginagamit nila ang salitang loob. Loob na kung isasalin sa Ingles ay inner or inside. Ang mabuting tao ay mabuti ang loob o maganda ang loob. Habang ang taong may masamang karakter, tulad ng mga kriminal, ay masasamang loob. Ang mga humble sa Ingles ay mababa ang loob o may kababaang loob. At ang mga taong malapit sa kanila ay mga taong kapalagayang loob na nila. Ang iba't ibang personalidad ay mas nailalarawan din sa pamamagitan ng paggamit ng salitang loob. Ang mga duwag o naduduwag ay mahina ang loob, habang ang matapang ay malakas ang loob. Ang hindi basta-basta natitinag ay matibay ang loob o matatag ang loob, habang yaong madaling mawalan ng pag-asa ay madaling masiraan ng loob o madaling mawalan ng loob. Maging ang estado ng pag-iisip ay dinidescribe din sa paggamit ng salitang loob. Kaya ang voluntaryong paggawa sa isang bagay ay kusang loob, habang ang hindi voluntaryo ay laban sa loob. At ang mga bagay na ginagawa na hindi bukal sa puso ay mabigat sa loob. Ang taong dinadamdam ang sinabi o ginawa ng iba sa kanya ay masama ang loob, habang ang taong natutuwa dahil naibsan ang dinadala sa sarili ay magaan ang loob. Binalikan ko po ang artikulo kong ito dahil sa Ebanghelyo ngayon kung saan ipinaliwanag ni Jesus kung ano ang nakapagpaparumi sa tao. Basahin po natin. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso, at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Brothers and sisters, kapansin-pansin po dito ang paggamit ng salitang loob na ipinareho ang gamit o ipinanglarawan sa puso ng tao. Ayon kay Kristo, sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula. O sa Ingles na pagsasalin, from within the man, from his heart, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile. Brothers and sisters, tunay nga po na sa Biblia,
Ang salitang puso ay hindi lamang patungkol sa pisikal na parte ng katawan. Hindi lang din po ito nagpapatungkol sa pinanggagalingan ng ating mga emosyon o damdamin. Ang salitang puso ay loob ng tao. Ika nga sa ating Christian Life program, doon sa Loving God, the heart is the symbol of the core of man, who the man is. It includes intelligent thought and will, along with feeling. Sa Tagalog, ang puso ang naglalarawan sa kaibuturan ng pagkatao ng tao, kung sino talaga siya. At kabilang dito ang pag-iisip, kalooban, pati na ang damdamin. Sa puso na ito, sa loob na ito nanggagaling ang lahat, mabuti o masama. Kaya may mga taong mabuti ang puso, may mga taong may kabutihang loob, at may mga tao naman na may maitim ang puso o matigas ang puso, may pusong bato o siya ay masamang loob. Sa maruming loob, sa maruming puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, evil thoughts, at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Brothers and sisters, isang halimbawa sa Biblia ay ang bahagi sa buhay ni Haring David kung saan lumabas ang kanyang maruming puso nang pagnasahan niya at angkinin si Batseba. Para mapagtakpan ang karumihang ito, pinaikot niya at niloko ang asawa ni Batseba na si Uriah at sinigurado pa niya na mapatay ito sa digmaan para lubusan niyang makuha si Batseba. Dahil sa maruming puso na ito, ay nagkaroon siya ng masasamang isipang nag-udyok sa kanya upang makiapid, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaang tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Brothers and sisters, hindi po natin maitatanggi na tayo rin ay makasalanan, na tayo rin ay may mga kasalanan, at tayo rin ay nagkakasala pa rin. Ang mga ito ay galing sa loob, galing sa puso. Kaya hindi natin ito dapat isisi sa iba o sa mga pangyayari sa buhay o sa kung anumang nagtulak sa atin na maburid sa kasalanan o kumapit sa patalim. Bagkus, tayo ay magsisi at naisin palagi ang mismong dasal ni Haring David. Create in me a clean heart. Put a new and right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Sa Tagalog, ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Brothers and sisters, may paraan ng Diyos para malinisan ang ating puso, para likhain niya muli ito. Ito ay kung tatanggapin natin ang Diyos na manahan na sa ating loob, na manahan na sa ating puso. Ika nga sa isa pa nating kanta, Make my heart your dwelling place, a temple just for you, a consecrated resting place, a vessel ever true. Malaking kaloob ng Diyos kung ang ating mga puso ay magiging yaong puso na inilarawan ni Henry Nouwen na ganito. Spiritually, our heart, the center of our being, is a part of God. It is that sacred space within us where God dwells and we are invited to dwell with God, the central and unifying organ of our personal life, where time touches eternity, where earth and heaven meet, where God's word becomes human flesh, the primordial access point to God. Brothers and sisters,
Buksan ang ating puso at tanggapin, papasukin at patahanin natin dito si Kristo. Kung ang nasa puso natin, kung ang nasa loob natin ay ang Diyos, lilinis ito dahil lilikhain niya ito ng paulit-ulit upang malinis tayo sa karumihan at maging taong may mabuting loob. Grasya ng Diyos ito, regalo ito, handog ng Diyos ito, kaloob ng Diyos ito para siya mismo ay maging ating kaloob o kapareho ang loob. Kaya pala, brothers and sisters, ang definisyon ng grasya sa Catechism of the Catholic Church ay ito: grace is a participation in the life of God. Niloob ng Diyos na pagkalooban niya tayo ng maraming kaloob dahil kalooban niya na tayo ay mapabuti at maligtas, na tayo ay magkaroon ng mabuting loob. Manalangin po tayo sa pamamagitan ng taimtim ng pag-usal sa awit. Psalm 51:1-12. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan, dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan, upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ipadama niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa abakong kalagayan muling mapasa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas niyo ako, at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.